The Manual. Kabanata 1421. How dare you? Malakas at mabigat ang sampal ni Ethan kaya naman namamagana ang mukha ng messenger. Anong problema? Gustong umatake ng messenger pero inabot ni Ethan ang kanyang leeg sa halip. Nagbigay siya ng kaunting lakas sa kanyang mga daliri at hindi na nang ahas na makipagpunyagi ang sugo. Nakakakilabot na antas ng kapangyarihan. Isa siyang Grandmaster level fighter, pero sa harap ni Ethan, kasing lakas siya ng langgam. Kayo. Naghahanap kayo ng kamatayan kung alam ni Lord Peak ang tungkol dito, lahat kayo ay kailangang mamatay. Galing kayo sa pamilya Drex, di ba? Mahina akong sabi ni Ethan. Since you guys are supposed to be a reclusive clan, then I advise you to stay like that, continue hiding yourselves. Don't come out from here and get killed. Pinandilatan niya ang messenger at unti-unting nanlamig ang tono nito. Matagal na akong na-curious, iniisip kung anong klaseng mga tao kayo. Sa sobrang tagal ng paghihintay, may sumulpat din sa wakas, and you turn out to be a bunch of idiots. Nilagyan ng lakas ni Ethan ang kanyang mga daliri at itinaas ang messenger sa sahig. Nagsimulang sumipa sa hangin ang magkabilang binti niya at namula ang mukha niya sa una, pagkatapos ay dahan-daang naging asul. Sabihin mo. Magpadala ka rin ng liham para sa akin. Say this Lord Peak is yours. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata, hindi lang ako ang magkokontrol sa manual, kundi gagawin kong available ang lahat ng mga pahina para makita ng publiko. Oo nga pala, I've found the 4th page and I'll get it immediately. Tanungin mo siya kung gusto niya. Pagkatapos ay bumitaw si Ethan at sinampal ang messenger ng mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Nahati ang balat. Nadistorbo ang mukha ng messenger dahil sa sampal. Iyon ang sulat na gustong ibalik ni Ethan sa kanya. Napaungol ang messenger at gamulong-gulong sa sahig. Hinawakan niya ang mukha niya at nagpatuloy sa pagsigaw. Hindi talaga siya makapaniwala. Pumunta siya dito sa pangalan ni Mr. Peak at talagang pinunit ni Ethan ang sulat kamay ni Mr. Peak at inatake siya. Irving. Tumawag si Ethan. Si Irving at ang kanyang mga tauhan ay humakbang pasulong. May mga bisita tayo dito, kaya hindi natin pwedeng isipin ng iba na walang manners ang mga taga Greencliff, ani Ethan. Tinuruan ka ba ni Geoff kung paano natin dapat tretuhin ang mga bisita natin? Oo, ginawa niya. Nanginginig ang katawan ni Irving nang maramdaman niyang umakyat lahat ng dugo sa loob niya. Ang messenger na ito ay nagmula sa isa sa mga misteryoso at hindi mahuhulaan na reclusive clans. Pero walang pakialam si Ethan kung sino siya. Hindi niya papayagan ng sino man na lumabag sa mga patakaran ng Greencliff. Bumaba man ang mga Diyos mula sa langit, luluhod at magpapakumbaba ang sinumang manggahas na maging mayabang dito. Alagaan mo siyang mabuti. Si Ethan ay tumalikod at umalis habang si Irving at ang kanyang mga tauhan ay kinuha ang mensahero. Sa VIP room. Mayroong VIP room sa Extreme Martial Arts Academy para sa mga kilalang bisita. Nakaupo na ngayon ang messenger sa kwarto at hindi siya makagalaw. Nakita niya kung paanong napuno ng masasarap na pagkain ang mesa sa harapan niya at mga bote ng alak, ngunit hindi niya maintindihan ang sinusubukang gawin ni Irving. Itinuro sa atin noon ni Brother Geoff na dapat nating kumbansihin ang iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang halimbawa sa ating sarili, sabi ni Irving habang binubuksan niya ang mga bote ng alak. Since you came to Greencliff, that means guest ka dito. And since guest ka, we must welcome you as warmly as possible. Tama. Sabay-sabay na sigaw ng lahat sa paligid ng mesa. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nag-aalalang sigaw ng messenger. Anong ginagawa mo? Isa akong pinadala ni Lord Peak, so if you dare attack me. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang pares ng kamay ang humawak sa kanyang baba at ibinuka ang kanyang bibig. Dumiretso sa lalamunan niya ang tasa ng biju. Ang masarap na alak ay dapat ipare sa masarap na pagkain. Ang isang pares ng chopstick ay naglagay ng isang piraso ng karne sa bibig ng messenger. Bago niya ito malunok, isa pang piraso ang pumasok sa kanyang bibig na sinundan ng isa pang subo ng alak. Kabanata 1422. UNGH. UNGH. Halos umiyak ang messenger.
Kahit na ang lahat ng ito ay ang pinakamasarap na pagkain at alak, ang paraan ng pagkain na ito ay nagparamdam sa kanya na parang mamatay ngayon. Siya ay nagmula sa isang angkan ng mga reclusive martial artist. Isa siya sa mga tauhan ni Drake. Ang pagtanggap na ito ay tumagal ng 1 oras. Lahat ng 3 bote ng high alcohol na beijo ay nasa kanyang tiyan. Pulang-pula ang mukha niya at hindi na siya makatayo ng maayos. So nasaan si Drake? Nakangiting tanong ni Irving. Tapos ka nang kumain at medyo nakanong ka na, bakit hindi tayo magkwentuhan? Natulala ang mensahero at umiikot ang ulo. Ni hindi niya alam ang sinasabi niya at halos hindi niya maintindihan ang itinatanong sa kanya ni Irving. Sa oras na dumating siya, wala na siya sa Greencliff. Kung hindi dahil sa namamagang mukha niya, baka hindi na niya maalala na pumunta siya sa Greencliff. Pumunta siya para magpadala ng sulat kay Ethan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyang dinanas niya hanggang sa araw na siya ay namatay. Bumalik sa Extreme Martial Arts Academy. Iniulat ni Irving ang lahat ng impormasyong nakuha niya mula sa messenger. Minstrel Mountain. Tumaas ang kilay ni Ivan at huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. I can't believe it. I never imagined na magiging ganito. They're actually in that place. Nandyan talaga sila. May mga chismis na ganito sa martial arts circles pero walang nagpatunay at walang maniniwala na may pupunta ng napakalalim sa kagubatan ng bundok para manirahan. Ang reclusive clan na ito ay tunay na matapang at may kakayahang sumuko sa lahat ng makamundong alalahanin, upang talikuran ang mga pangarap ng katanyagan at tagumpay, sa halip ay piniling pumasok sa malalalim na kabundukan upang mamuhay ng hindi nagpapakilala at ituloy ang isang mas mataas na estado. Lahat ng chismis tungkol sa martial arts circle ay napatunayang totoo. Pero masama ang kutob ko dito, singgal ni Ivan. Wala pang nakatukla sa kanila nitong mga nakaraang dekada, pero ngayong lumabas na ang Extreme Fist Technique Manual, bigla na lang silang lumabas sa pinagtatagwan. Hindi yun magandang balita. Nag-aalala siya na baka may mangyari pa. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, ang Chinese martial arts ay biglang nakaranas ng pagbaba, at ang martial arts circle ay nawala sa loob ng maikling panahon. Maraming iba't ibang sekta at paaralan ang tuluyang nagkawatak-watek at bagamat marami ang bumalik sa eksena, hindi marami ang natutunan kung ano ang itinuro ng kanilang mga sekta at paaralan sa kabuuan. Kaya ngayong lumitaw ang reclusive clan na ito, hindi talaga alam ni Ivan kung ito ay isang magandang bagay o hindi. Mabuti na lang. Kung masama, year-off na lang natin sila, mahinahong sabi ni Ethan. Noon, sobrang curious ako, iniisip kung ano ang maaaring itinatago ng mga pambihirang tao sa kilalang reclusive clan na ito ng mga martial artist. Ngunit pagkatapos kong makita ang mga sugo ngayon, napagtanto kong lahat sila ay mga ordinaryong makamundong tao, kaya't walang dapat ikatakot. Mula sa tumingin siya kay Irving. Maiintindihan mo talaga ito, tama. Tumango si Ivan. Ang paraan ng kanilang pagtanggap sa messenger ay isang lumang kaugalian, ngunit ang pamamaraan ay bahagyang naiiba. Ngunit sapat na para sa kanila na makita na ang supposedly reclusive clan na ito ay talagang hindi gaanong naiiba sa kanilang sarili. Hindi naman sa wala silang pakialam sa katanyagan at tagumpay, pero naghahanap sila ng mas malaki. Halimbawa, itong Extreme Fist Technique Manual. Marahil ay may isang bagay na napaka-espesyal na nakatago sa mapa na nasa likod ng manual, at iyon ang dahilan kung bakit sila sabik na magkaroon ng manual. Master Tanner, sa tingin ko ay hindi tayo dapat maging ganoon kagalang sa mga tao ng reclusive clan na ito. Huminto si Irving. Mga ordinaryong tao lang sila. Hindi niya idinagdag na hindi ordinaryong tao si Ethan. Isa siyang Diyos. Diyos Greencliff. Relihiyon ng lahat sa Greencliff. Napatingin si Ivan kay Irving at ramdam niya ang bahagyang pagbabago nito. Hinayaan siya ni Ivan na mapasailalim sa pangangalaga ni Ethan sa maikling panahon lamang, ngunit malaki ang mga pagbabago. Tama si Irving. You guys are a bit too respectful of this reclusive clan for no reason, diretsyong sabi ni Ethan. Lahat tayo ay bahagi ng martial arts circle. Gusto nilang maging espesyal at maging isang klase na mas mataas kaysa sa iba sa atin, ngunit walang sino man sa atin ang pumayag na gawin nila iyon. Kabanata 1423.
Kilalang-kilala ni Ivan si Ethan. Matapos makilala si Ethan sa mahabang panahon, alam niyang hindi kailanman nakita ni Ethan ang sinumang espesyal. Ang lahat ay pantay-pantay. Iyan ay mas totoo sa Greencliff. Hindi siya papayag na may mailagay sa pedestal sa loob ng martial arts circle. Ang lahat ng mga loner clans na ito at ang kanilang ideya na magkaroon ng mas mataas na moral na paninindigan kaysa sa iba ay ganap na walang kaparerekon kay Ethan. Hindi mahalaga kung sino man ito. Kung patuloy silang nagtatago, siguro mas mag-iingat ang mga tao sa kanila. Pero ngayong nagpakita na sila, nadumisan na sila ng mundo, ani Ethan. Sa tingin mo ba ay espesyal pa rin sila? Nakakatakot ba sila? Umiling si Irving. Bago makipag-ugnayan sa sugo, medyo nag-iingat si Irving sa reclusive clan na ito. Sa katagang ito lang, parang sila ay nasa mas mataas at mas malalim na posisyon kaysa sa iba. Ngunit pagkatapos ng pag-ikot ng interogasyon na iyon, mayroon silang dalawang kamay at bibig tulad ng iba, kaya walang espesyal o mahusay sa kanila. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin ng mabuti, pagkatapos ay hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Oo, Mr. Hunt. Seryosong sagot ni Irving. Talagang naaaliw si Ivan nang makita kung paano nag-mature at nagbabago ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Gumugol siya ng maraming oras at lakas sa kanila, ngunit hindi nila ito makita. Ngunit matapos silang dalhin sa Greencliff saglit, sila ay naapektuhan matapos silang makisawsaw sa lugar na ito. Napakagaling ni Ethan dito. Elder Tanner, ilalagay namin kaagad ang ika-4 na pahina ng manual para tingnan, maghahanda. Ika-4 na pahina. Saglit na natigilan si Ivan nang marinig ang mga salitang ito. Tatlo lang ang hawak ni Ethan at binanggit niya na alam niya ang tungkol sa ika-4 na pahina ngunit hindi pa talaga ito nahahanap. Pero ngayon, naghahanda na siya para isapubliko ito. May kukuha sa kanya, natatawang sabi ni Ethan. Hindi na niya kailangan pang magsalita at naintindihan naman siya ni Ivan. Laging isang hakbang si Ethan habang nakatingin ng 3 hakbang sa unahan sa lahat ng kanyang ginagawa. Sabay sa tirahan ni Drake sa loob ng Minstrel Mountain. Hindi inaasahan ni Pick na pupunitin talaga ni Ethan ang sulat niya. Napatingin siya sa namamaga na mukha ng kanyang messenger at galit na galit ang sariling mukha. Hindi na-appreciate ang kabaitan mo. Mr. Pick, hindi lang mukha ko ang sinampal niya. Sabi ng messenger na nagngangalit ang mga ngipin. Sinampal din ni Ethan si Pick sa mukha. Let's notify the Drakes and let them send someone to kill this guy. Pagod ka na bang mabuhay? Nagdilim ang ekspresyon ni Pick. Ako ang palaging may pananagutan sa paghahanap sa manual na ito at ayaw kong may makaalam pa tungkol dito. Kung maglakas loob kang ailik ang impormasyong ito, papatayin kita. Nanginginig ang mensahero. Alam niya na si Pick ay namamahala sa paghahanap ng mga manual sa loob ng maraming taon. 20 taon na ang lumipas at walang update mula kay Pick, ngunit hindi siya tinanong ng mga Drake tungkol dito. Iyon ay dahil kahit ang pinuno ng pamilya Drakes ay nakitang imposibleng mahanap ang manual. Ang mga bagay na ito ay alingaw-ngaw lamang. Ngunit ngayon, pahina ng pahina ang lumabas. Makakakuha pa nga ng ika-4 na pahina si Ethan sa lalong madaling panahon. Yung Ethan na yon. Paano natin siya haharapin? Napakalakas niya at wala akong kalaban-laban sa kanya. I'm afraid Master Pick will have to deal with him personally. Napakahirap sabihin kung gaano talaga kitigas si Ethan. Ramdam na ramdam iyon ng messenger kahit minsan lang sila nagkita. Dahil sa pagiging Grandmaster, para siyang langgam sa harap ni Ethan. Kahit na ang mga advanced na Grandmaster fighters ay malamang na hindi masyadong makaramdam ng kakaiba. Pinaikit ni Pick ang kanyang mga mata at walang sinabi. Kumaway siya para paalisan ang messenger. Malapit nang makuha ni Ethan ang ika-4 na pahina. Biglang tumakip sa mukha ni Pick ang nakamamatay na hangin. Medyo hindi siya mapakali. Napakaraming pahina ni Ethan at wala ni isa sa kanila ang nasa kanyang kontrol. Kamahalan. Wala talagang sinabi sa akin ang bastos na iyon. Kabanata 1424. Tama ang hula ni Pick. Ang kanyang kamahalan ay nagtaksil sa kanya. Maging si Daniel ay nagtaksil din sa kanya at hindi agad nagpadala sa kanya ng impormasyon.
Nakahanap pa siya ng dahilan na nagsasabing siya ay natatakot na ang kanyang kamahalan ay pumutok sa kanyang takip. Sa tingin niya ba ay bobo si Pick? Si Ethan ay may 3 pahina, ang kanyang kamahalan ay may 2 pahina, at ngayon ay makukuha ni Ethan ang ika-4 na pahina. Iyan ay kabuoang 6 na pahina. Kung magkasabwat sina Ethan at His Highness, ibig sabihin may 6 na pahina ang His Highness. Hindi iyon maaaring tanggapin ni Pick. Tila ang buong bagay na ito ay nawala sa kamay. 20 taon na ang ginugol ng kanyang kamahalan sa paghahanap sa mga pahinang ito, at maaaring hindi niya ginamit ang lahat ng oras na ito para lang hanapin ang mga pahinang ito para sa Pick. Hindi kailanman maniniwala si Pick na ang kanyang kamahalan ay magiging tapat at handang magtrabaho para sa kanya. Hindi ko na kaya. Isang malamig na nakamamatay na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Habang nagmumuni-muni si Pick ay may kumatok sa kanyang pintuan. Master Pick, hinahanap ka ng Padre de Pamilya. May itatanong daw siya. Sabihin mo sa kanya na hindi ako sasama at nagsasanay ako, tahimik na sabi ni Pick at sinara ang pinto. Mas madalas siyang hinanap ng Padre de Pamilya kaysa dati. Hindi siya sigurado kung dahil nasabi sa kanya ni Evan ang nangyari sa labas. Kung nakipag-usap si Evan sa Padre de Pamilya, wala nang maraming oras si Pick para lutisin ang problemang ito. Mga aklat sa engineering. Kinailangan niyang hanapin pabalik ang manual page, kung hindi, baka hindi na niya mapanatili ang kanyang posisyon bilang isang elder na namamahala sa pagpapanatili ng disiplina sa pamilya Drakes. Samantala, sa Las Vegas, gabi na noon, ngunit maalab pa rin sa aktibidad ang lungsod. Ilang figure ang nakatayo sa labas ng tirahan ni L'Oreal. Ito ang ika-8 sangay ng pamilya. Patuloy na maghanap hanggang sa makita natin ang manual. Ang ilan sa kanila ay mabilis na pumasok sa bahay. Kasabay nito, binaligtad ni Amelia ang buong pag-aaral ni Kid at sa wakas ay nakakita siya ng isang kahon. Napakaliit nito na sapat lamang ang espasyo upang magkasya ang isang papel. Maingat niyang binuksan ang kahon para ipakita ang isang pahinang manual. Agad niyang naintindihan ang lahat ng sinabi ni Ethan. Walang pag-aalinlangan, naisave niya ng maayos ang pahina. Miss L'Oreal. Malakas na sigaw ng isa niyang subordinate mula sa labas ng pinto. Takbo. May tao dito. Naririnig ni Amelia ang tunog ng away sa labas at bumagsak ang kanyang ekspresyon. Nandito na ba sila? Inilagay niya ang kahon sa kanyang bag at hindi nang ahas na lumabas ng pinto ng main study. Binuksan niya ang emergency back door ng study at tumakbo palabas. Unti-unting lumambot ang mga dagandong at alulong habang siya ay tumatakbo, at lalong namula ang mga mata ni Amelia. Kung gusto niyang panatilihin ang kanyang pamilya at iligtas ang kanyang sariling buhay, kailangan niyang pumunta sa Green Cliff. Tumakbo si Amelia palabas ng lihim na daanan at lumitaw sa gusali sa tapat ng tirahan ng L'Oreal. Nakita niya ang apoy na nilalamon ng bahay sa kabilang kalye at hindi napigilan ng mga luha ang tumulo sa kanyang mga pisngi. Itong angkan. Nanginginig ang kanyang mga balikat at basag ang boses. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao na halos bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang sariling laman. Ang kasakiman ng angkan ay nagdulot sa kanya ng kanyang ama, kanyang pamilya at ngayon maging ang kanyang pangalan ng pamilya. Aayusin ko ang alitan na ito sa iyo balang araw. Sabi ni Amelia bago siya mabilis na tumakbo palayo. Hindi na siya nang ahas na manatili sa Las Vegas. Wala dito si Ethan, kaya delikadong lugar ito. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ang pagkakaroon ni Ethan sa tabi niya ay isang napakagandang bagay. At least kasama siya, wala sa mga ito ang mangyayari. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa kanyang lugar kasama siya sa paligid. L'Oreal Estate nilamon ng apoy. Ang apoy ay nagpatuloy sa matinding pag-alab. Wala kaming nahanap. Hindi namin mahanap ang manual. Wala na si Amelia at halatang hinalughog ang buong pag-aaral. I'm afraid she took her with her. Ilang lalaki ang lumuhad sa likod ng isang lalaki at iniulat ang lahat sa kanya. Alam ko kung saan siya nagpunta. Kailangan niyang pumunta doon, kung hindi ay isinaayos ni Ethan ang lahat ng ito sa wala. Kabanata 14:25. Tumingin ang kanyang kamahalan sa silangan at dahan-dahang tinanggal ang kanyang maskara. Biglang sumili ang ngiti sa kanyang magaspang na mukha.
Sinusubukan ito ni Ethan. Masasabi niya. Gumawa siya ng napakalaking kaayusan at isinakripisyo pa ang buong pamilya ng L'Oreal sa proseso. Bago ang mga tunay na nakatataas, wala sa mga kapangyarihang ito ang may ibig sabihin. Ang lahat ay pansamantala para sa mga may hawak ng tunay na kapangyarihan. Ang bastos na ito. May bahid na ngayon ng kahinahunan sa mga mata ng kanyang kamahalan. Dapat alam na niya sa ngayon. Nalaman din niya sa wakas. Huminga ng malalim ang kamahalan at unti-unting nawala ang kaamuhan sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng matinding nakamamatay na titig. Para bang ang magulong tubig dagat ay nagpapataas ng tsunami. Ang malalim na poot ay nagsimulang umikot sa kanyang mga mata habang ang ambon ng luha ay tumulo mula sa kanila. Isinuot niya ulit ang maskara niya at biglang nag-iba ang aura niya. Bumalik ito sa ligaw at dominanteng aura na lagi niyang taglay. Ang nakakatakot na aura na ito ay nagpang-inig maging ang mga napakahusay na manlalaban sa likod niya. 20 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang kanyang kamahalan pagkatapos ay nawala. Maliwanag pa rin ang mga ilaw sa Las Vegas. Ang walang tulog na lungsod na ito ay tila hindi nakakaramdam ng pagod at hindi nangangailangan ng pahinga. Ang L'Oreal Estate ay nagninangas pa rin na parang apoy. Ang mga hiyawan ay nagpatunog sa lugar na parang kailaliman ng impyerno, na ginagawang mas nakakatakot ang gabi kaysa sa nararapat. Hindi naglakas loob si Amelia na magpumilit. Ang kanyang mga mata ay duguan habang ginagamit niya ang pinakamabilis na oras at pinakamaikling ruta upang makatakas sa Green Cliff ng walang tigil. Siya ay sapat na matalino upang makita na ang kanyang sariling pamilya ay isinakripisyo sa laban na ito. Sa wakas ay naunawaan niya na ang lahat ng mga sinaunang angkan at mga tao ay mga kasangkapan lamang para sa mga may tunay na kapangyarihan. Siya mismo ay sinamantala rin. Hindi niya sinisisi si Ethan dahil alam niyang hindi ito ang ibig sabihin ni Ethan. Itinulak ng ibang tao ang lahat ng ito sa dilim at ginagawa ang lahat kung ano ito. Kung hahanapin niya si Ethan, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ito ang pagkakataong ibinigay sa kanya ni Ethan at ito ang ginawa ng taong nasa dilim sa kanya. Sa Greencliff International Airport. Bumaba ng eroplano si Amelia at wala siyang kumpiyansa o kay-abangan noon. Namumula ang mga mata niya at may mga dark circle din sa paligid. Magkakaroon ba ng liwanag sa dulo ng lagusan? Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay may pagkakataon si L'Oreal na makabalik lamang pagkatapos niyang makumplito ang misyon na ito. Sa Palmer Group. Pumara ng taxi si Amelia at dumiretso sa Palmer Group. Agad na naging mas energetic ang driver nang marinig na gustong pumunta ni Amelia sa Palmer Group at napaka-friendly nito sa kanya. Para bang ang sino mang makapasok sa Palmer Group ay karapat-dapat sa kanilang paggalang at pagiging palakaibigan. Ngunit wala sa mood si Amelia na libangin ang alinman sa mga ito. Palmer Group. Ito ay isang malaking kumpanya sa Greencliff. Ito ay isang higanting kumpanya at ito ay lumalaki, ngunit iyon ay ganap na walang kahulugan. Sa kabaligtaran, ito ay napaka-banayad at madaling lapitan. Bumaba si Amelia sa sasakyan at tumanggi ang driver na kunin ang kanyang pera. Tinapakan na lang niya ang accelerator at nagmaneho. Naglakad siya papunta sa entrance at nakangiti ang mga security guard habang tinanong siya tungkol sa negosyo niya rito. Hindi sila malamig o hindi pala kaibigan. Hinahanap ko si Diane, paus ang boses ni Amelia. Pakisabi sa kanya na nandito si Amelia L'Oreal para hanapin siya. Pumunta siya sa lobby para maghintay. Ang dingding na nakaharap dito ay natatakpan ng iba't ibang mga plaque at mga banner na naglalaman ng papuri at pasasalamat sa Palmer Group. Ang Palmer Group ay hindi nagpapakita ng marami sa kung ano ang ibinibigay ng mga awtoridad o organisasyon. Karamihan sa mga ito ay mga taong Greencliff. Marami ring mga guhit na ginawa ng mga bata. Ang kanilang kawalang kasalanan ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga linya at ang kanilang pasasalamat ay ipinahayag ng mga kulay. Bakit ka nandito? Kabanata 1426. Pinagmamasdan ni Amelia ang lahat ng ito sa dingding nang biglang may boses na nagmula sa kanyang likuran. Personal na bumaba si Diane. Medyo nagulat siya. Hindi niya inaasahan na pupunta si Amelia sa Greencliff. Isa pa, wala na ang mayabang na aura ng babaeng nasa harapan niya.
Hindi na siya ang kaakit-akit na babaeng puno ng kumpiyansa. Nakangiting lumingon si Amelia habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Anong mali? Saglit na natigilan si Dayan bago ito mabilis na naglakad na may pagtataka sa mukha. Anong nangyari? Sorry, umiling si Amelia. Nagkamali ako sa nakaraan. Tinukoy niya kung paano niya nalasing ang sarili at umasang maakit niya si Ethan. Alam na ngayon ni Amelia na walang makakaagaw kay Ethan kay Dayan. Wala kahit isang pulgada. Habang mas naiintindihan niya ito, mas lalong lumalalim ang kanyang damdamin ng pagtanggi at pagkabigo. Para siyang nakamamatay na lason. Give this to Ethan for me. I don't want to meet him. Mukhang nag-aalala si Dayan at parang sinusubukang pasayahin siya kaya napangiti si Amelia. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, kaya sana mabigyan niya ng pagkakataon si L'Oreal. With that, inilagay ni Amelia ang box na may manual sa mga kamay ni Dayan at umalis. Tulala pa rin si Dayan at hindi alam ang nangyari. Napatingin siya sa kahon na nasa kamay niya, saka tumangala habang lumalayo si Amelia, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng mahina. Ethan, ilang puso na ng babae ang nasira mo. Una si Angelica, ngayon si Amelia. Hindi naman sinisisi ni Dayan si Ethan. Sinong babae ang hindi mai-inlove sa kanya? Pakiramdam niya ay napakaswerte niya talaga. Hindi rin naman siya galit sa mga babaeng ito. Hindi rin sila nagkamali. Umakyat si Dayan sa kinauupuan ni Ethan. Ayaw kanyang makita, bumantong hininga si Dayan. Feeling ko parang takot siya sayo. Binigay niya ang box kay Ethan. Hobby, matagal ko nang iniisip ang tanong. Inihagis ni Ethan ang box sa isang tabi at tumingin kay Dayan. Ito ang unang pagkakataon na nagmukha siyang seryoso. Ano yan? Kailangan bang mamatay palagi sa labanan? Tumigil sandali si Dayan bago nagpatuloy sa seryosong tono, posible bang mabuhay ang lahat? Ito ay kung ano ang sinusubukan niyang gawin sa lahat ng panahon. Sa una ay nagsumikap siyang pagbutihin at palawakin ang industriya ng pangangalaga sa balat at mga kosmetiko upang magkaroon ng mas maraming trabaho para sa mga tao. Ngayong lumawak na ang Palmer Group sa iba pang industriya, ganoon din ang ginagawa niya. Ngunit kahit papaano, sa gitna ng kompetisyon at labanan, may mga taong nauwi sa pagkawala ng lahat. Kahit alam niyang iyon ang dapat gawin para mabuhay, pakiramdam niya ay tila malupit ito. Baka naman. Parehong seryoso si Ethan. Pagdating sa trabaho, lalo na sa pakikipag-usap kay Dayan tungkol sa trabaho, hindi siya nagbibiro dahil ito ang paraan niya ng pagpapakita ng paggalang kay Dayan. Hindi ba't iyon ang palagi nating ginagawa? Ngunit may ilang mga tao na angkop na mabuhay, at may ilan na hindi angkop. Pinag-isipang mabuti ni Dayan ang sinabi ni Ethan. Matagal niya itong pinag-isipan, saka bahagyang tumango at hindi na nagsalita pa. Alam ni Ethan na kailangang lumaki at maging mas mature si Dayan. Ang dapat niyang gawin ay hindi lamang panatilihin ang kanyang mabait na puso at kainosentehan, ngunit hayaan din siyang makita kung gaano kalupit ang mundong ito. Ang kabaitan at kawalang kasalanan ay maaaring magbago ng maraming bagay, ngunit hindi nila mababago ang lahat. Kabanata 14:27. Tumayo si Ethan, naglakad patungo kay Dayan, hinayla siya sa kanyang mga bisig at marahang hinalikan sa noo. We will take it step by step at unti-unting gagawin. We will definitely make things better. Sige. Bahagyang tumango si Dayan. Hinaplos ni Ethan ang buhok ni Dayan at napuno ng lamang ang mga mata nito. Ang pagprotekta sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng paghihiwalay sa kanya sa lahat ng masama, ngunit upang tulungan siyang makilala ang tama sa mali at ipagpatuloy ang pagiging tunay na siya. Alam niyang ang paraan para protektahan ang kabaitan at kainosentehan ni Dayan ay hindi ang tuluyang alisin siya sa madilim na bahagi ng mundo. Sa halip dapat niyang ituro sa kanya na ang mundo ay hindi lahat ng sikat ng araw at kasiyahan, ngunit mayroon ding isang madilim na bahagi nito. At ang kailangan lang gawin ni Dayan ay malaman na kahit sa kadiliman, kailangan niyang patuloy na maging sarili, at kaya niyang gawing mas maliwanag ang lahat sa paligid niya. Sabi ni nanay, nag-aaral siya ng bagong ulam at ipagluluto niya tayo mamayang gabi. Magtrabaho ka pa, sasanduan kita mamaya. Marahan namang kinamot ni Ethan ang maliit na ilong ni Dayan.
Tsaka wag kang seryoso, ayoko ng ganyan. Ye, mahinang ngumuso si Dayan. Lalo kang nagiging nanay. Kayong dalawa ang sarap magmura. Yun ang sinabi niya pero halatang masaya ang ekspresyon niya. Alam niya na ginawa ni Ethan ang lahat para protektahan siya at matiyak na hindi siya nadungisan ng mundo. Tinulungan niya itong lumaki at maging malaya, ngunit hindi niya hinayaharapin ang lahat ng mag-isa. Sa halip, saan man siya magpunta at anumang problemang kaharap niya, nasa harapan niya rin si Ethan para protektahan siya sa anumang unos at hanging dumating sa kanya. Asawa, salamat. Yumuko si Dayan para halikan si Ethan sa labi at namula siya. Matagal na silang kasal pero napakadali pa ring namula si Dayan. Hindi napigilan ni Ethan ang tumawa ng malakas, at tinadyakan ni Dayan ang kanyang paa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina bago siya sinimulang hampasin ng mahina nitong maliliit na kamao. Sa labas ng opisina, ipinatong ni Winston ang kanyang baba sa kanyang kamay at pakiramdam niya ay malapit na siyang masira. Photocopy ng dokumentong ito. Tulungan mo akong i-edit ang larawang ito. Hindi ka masyadong masama, eto, merienda. Winston. Bakit biglang blanko ang screen ng computer ko? Halika dito, ayusin mo. Pagkalabas ni Ethan ng opisina, lumipad si Winston patungo sa kanya. Big Boss. Magkapatid ba tayo o hindi? Kung ikaw pa rin ang Big Boss ko, tulungan mo akong lisanin ang kakilakilabot na dagat ng paghihirap na ito. Ang sekretarya na ito ay hindi tao. Paano ako, Winston, mapangasiwaan niya tulad ng sa kanya? Yan. Bro. Ikaw pa ba ang Big Boss na tinuturing kong kapatid o hindi? Seryosong tumingin si Ethan kay Winston at same time na umiling kahit na mukhang maiiyak na si Winston. Hindi ako. Parang hangin na umalis ng opisina si Ethan. Naiwan doon si Winston na tulala. Winston. Boses ni Ashley ang nanggaling sa likuran niya at hindi napigilan ni Winston na kiligin. Ireklamo mo ako kay Kuya Ethan. Medyo naliw ang boses niya at mas natakot si Winston. Lumingon siya at nakita niya si Ashley na nakangiti ng husto sa kanya. Hindi. Walang ganyanan. Napakabait mo sa akin, kaya bakit ako maglalakas loob? Good. Stay and work overtime tonight. Any problems with that? Walang problema. Kinagat ni Winston ang labi at mahinang bumantong hininga. Naisip niya noong una niyang sinundan si Ethan, nagkatay ng marami kaya sumikat siya. Pagkatapos ay kapag siya ay pumunta sa Hilaga, kailangan lamang niyang tumuntong at walang makapangyarihang pamilya ang maglalakas loob na umutot. Ngunit sa lugar na ito, bumantong hininga ka lang. Nakadalawang hakbang pa lang si Ashley nang lumingon siya kay Winston. No. That wasn't a sigh. Huminga lang ako ng malalim. Huminga ng malalim. Kabanata 14:28. Iniwan lang ni Ethan si Winston. Oras na nang may humawak sa lalaking ito sa kamay. Si Ashley ang perpektong tao para dito. Kung maibabalik man lang ni Winston ang argumento ni Ashley, matatalo si Ethan. Nagtungo si Ethan sa Extreme Martial Arts Academy. Si Ivan ay nakatanggap ng tawag mula kay Ethan at gumawa ng mga naunang pagsasaayos. Nang buksan ni Ethan ang kahon at inilabas ang manual, halos hindi makapaniwala si Ivan sa kanyang mga mata. Iba pang mga tao ay naghahanap para sa mga ito para sa mga taon at hindi mahanap ito sa lahat, ngunit dito mo pinamamahalaang upang makakuha ng isang tao upang ihatid ito sa iyong pinto. Hindi na alam ni Ivan kung paano ay describe si Ethan. Ang iba ay nangangarap na makita ang manual na ito, at hinahayaan ni Ethan ang iba na magkaroon ng pagkakataong makita ito. Inaasahan talaga ng iba na magkaroon ng manual na ito, ngunit may naghatid pa rin ito sa pintuan ni Ethan. Wala na siyang ibang salita para ilarawan kung gaano ka-espesyal ang taong ito. Nakaayos na ba kayo? Ayaw ni Ethan na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Habang mas naiintindihan niya ang tunay na layunin ng Extreme Fist Technique Manual, hindi gaanong mahalaga ang nakita ni Ethan. Matapos ma-master ang mga galaw sa ilang mga pahina na mayroon siya, nagsimulang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa si Ethan sa pamamaraan. Sa sandaling naintindihan niya ang isang bagay, naunawaan niya ang iba pa.
Si Ethan ay hindi isang sakam na tao, at alam niya na ang pagpapanatili ng kanyang orihinal na intensyon at motibasyon ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Naayos na ang lahat. Kumunat ang noo ni Ivan. Natatakot ka bang may darating para magnakaw? Si Ethan ay mayroon ng 4 na pahina ng manual at pinili niyang ipakita ang lahat ng ito. Nakalagay ito sa gitna mismo ng display area ng akademya, kaya hanggat estudyante ka ng akademya, maaari mo itong puntahan at makita. Hindi siya nag-alala sa sinumang manggahas na magnakaw ng mga bagay na ito dahil ito ay Greencliff. Ngunit sinabihan ni Ethan si Ivan na mag-ingat at si Tom Foster mismo ay dumating kasama ang mahigit 100 lalaki upang ligtas na palibutan ang akademya. Malamang may darating, sabi ni Ethan. Lalong naguluhan si Ivan ngayon. Alam niyang tiyak na may darating para kunin ang mga pahina, ngunit gusto pa rin ni Ethan na ipakita ang lahat. Hindi ba't dapat niyang iwasan ang mga ito ng maingat? Ang pagdadala sa mismong bakuran ay talagang ang pinakaligtas na lugar. Ngunit si Ethan ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na mahuhulaan. Alam ni Ivan na may kanya-kanyang dahilan si Ethan kung bakit niya ito ginawa, kaya walang saysay na magtanong pa. Sure, I'll make arrangement. Pagkatapos ay ipinatawag ni Ivan si Irving at inutusan siyang dagdagan ang seguridad ng akademya. Inilagay ni Ethan ang ika-4 na pahina sa sarili niyang display cabinet. Ang 4 na pahina ay nakaharap sa 4 na magkakaibang direksyon at nabuo na ngayon ang isang bilog. Ang mga galaw sa bawat pahina ay napakasimple, kahit na ang maliliit na bata ay maaaring gayahin ang mga ito. Ngunit ang mas malalim na kahulugan ng bawat isa ay napakahirap intindihin. Kung gumamit ka ng ibang viewpoint o ibang frame of mind para tingnan ang page, makakakuha ka ng ibang interpretasyon. Nilibot ni Ethan ang aparador at tumango. Oras na. Tumingin siya sa aparador sa huling pagkakataon, saka umalis. Ang lahat sa loob ng akademya ay natuloy gaya ng dati. Ang iba sa kanila ay nakikipagkompetensya sa isa't isa, ang iba ay nagtuturo, ang iba ay nag-sparring, ang iba ay nagmumuni-muni, at ang iba ay nakaupo sa harap ng mga display cabinet upang tingnan at pag-isipan ang pinakabagong pahinang ito na nakalagay. Umupo si Ethan sa kanyang tea room at casual na gumawa ng isang pot ng tsaa. Umupo si Harkness sa tapat niya. Nagpapagaling pa siya. Masarap ang tsaa. Ininom ni Harkness ang kanyang tsaa tulad ng isang baka na umiinom ng tubig. Halatang hindi siya marunong mag-appreciate ng tsaa, pero magaling siyang magsalita ng magagandang bagay. Napatingin siya kay Ethan. May utang ka sa akin simula noon. Okay now, I won't talk about this, we already anyway. Natawa si Harkness nang mapagtanto niyang tuluyan na siyang hindi pinapansin ni Ethan. After I heard the way you talk about the Assassin's Group, bigla kong naramdaman na hindi na mahalaga. I'll leave it for now at magsaya muna sa Greencliff. Hindi siya pinansin ni Ethan. 2 beses umubo si Harkness. Ang highly skilled warrior na iyon ay sadyang hindi ako pinatay. May kinalaman ito sa iyo, hindi ba? Kabanata 1429. Tumangala si Ethan at tumingin ng diretso kay Harkness. Hindi siya umimik pero ang kislap ng mga mata niya ang nagparamdam kay Harkness na tumindig ang balahibo niya. Don't tell me this is nothing to do with you, hindi ako maniniwala, sabi ni Harkness. Malinaw na nasa mas mataas na antas siya kaysa sa akin at hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ako. Ngunit hindi niya ako binigyan ng isang nakamamatay na suntok, at iniwan pa niya ako ng sapat na hininga upang tumakbo hanggang sa Greencliff upang tumingin. Para sa iyo. Hindi siya tanga. Kung hindi, hindi niya makokontrol ang killing group sa loob ng napakaraming taon. Kahit na hindi niya naiintindihan ang maraming bagay nang mangyari lahat ng ito, natuklasan niya ang lahat ng ito habang nagpapagaling. Gusto mong malaman? Tanong ni Ethan. Oo. Agad namang tumango si Harkness. Gusto ko rin malaman, sagot ni Ethan. Ang tugon nito ay ikinagulat ni Harkness. Unti-unting naging mabangis ang titig ni Ethan nang lumingon siya at tumingin sa display area kung saan nakaimbak ang mga manual page. Walang sinabi si Harkness. Kinuha niya ang tasa at ininom ang laman nito. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Si Ethan mismo ay hindi sigurado. Paano kaya iyon?
Katulad ni Ethan ang lalaking iyon. Ang kanyang diskarte sa boxing ay nangingibabaw at tila nagmula sa eksaktong parehong paaralan ng pagsasanay bilang Ethan. Pero hindi lang si Ethan ang natuto ng extreme fist technique. Mayroong iba pang mga tao na mayroon ding mga pahina ng tao, at lahat sila ay nagdadala ng pangangibabaw na ito sa kanilang mga kamao, isang uri ng diskarte sa bulldozer. Dapat may kinalaman ito kay Ethan. Ngunit mahirap sabihin kung paano siya nauugnay kay Ethan. Matapos manahimik ng halos kalahating oras, biglang nagtanong si Harkness, kung may kinalaman ito sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Ang dahilan, sagot ni Ethan. Gusto kong malaman ang dahilan. Tumango si Harkness. Sige, may utang ka pa sa akin. Ininom ni Harkness ang natitirang tiyan niya, saka tumayo at naglakad palabas. Nagsisimula na ang dilim habang lumalalim ang gabi. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa Extreme Martial Arts Academy. Mayroon pa ring ilang mga mag-aaral na nakaupo sa harap ng mga pahina ng manual na nakadisplay at sinusubukang unawain ang mga ito. Umupo si Harkness sa isang upuan malapit sa kanila habang nakapikit ang mga mata habang nagpapahinga. Biglang umihip ang napakalakas na hangin at ito ay ligaw. Agad na binuksan ni Harkness ang kanyang mga mata. Sinong nandyan? Sigaw niya habang pinipitik ang kanyang pulso at nagpadala ng ilang mga kutsilyo sa labas ng pinto, ngunit lahat sila ay nahulog sa sahig. Mabilis na tumakbo ang isang figure at ang lahat ng mga disipulo sa harapan ng patio ay itinulak sa isang tabi bago pa man nila napagtanto ang anumang bagay. Kinukuha ko ang mga pahinang ito, sabi ng isang paos na boses. May malakas na kalabog ng mabasag ang screen ng tempered glass. Hinablat ng malaking kamay ang 4 na piraso at isinilid sa kanyang Amerikana. How dare you? Sigaw ni Harkness habang tumatakbo papunta sa nanghihimasok. Kasabay nito, ang alarma ay naka-off. Agad na bumukas ang lahat ng ilaw sa academy. Bilisan mo. May nagnakaw ng manyawal. Kunin mo siya. Palibutan ang buong academy. Dumating ang tunog ng mga yabag ng paa. Si Harkness at ang lalaking nakamaskara ay nakikipaglaban na sa isang matinding labanan sa loob ng viewing area. Mabangis at mabangis na nagbanggaan ang kanilang mga kamao at paa. Hindi nagtagal ay napalibutan na ni Irving at ng iba pa ang exhibition hall. Si Brother Geoff at ang iba pa ay nagdala ng halos 100 tao upang bumuo ng 3 layer ng seguridad sa loob at isa pang 3 layer sa labas. Don't let him get away. Considers to come and make trouble in Greencliff, then he didn't leave. Tawagan dito sina Elder Tanner at Uncle Clark. Tawagan mo na si Mr. Hunt. Bilis. Maraming boses ang sabay-sabay na tumunog at ang Greencliff ay agad na naging isang nakakatakot, napakalalim na whirlpool na pumutol sa lahat ng mga ruta ng pagtakas sa isang iglap. Tingnan natin kung paano ka lumabas this time. Sigaw ni Harkness. My Lord, dahil nandito ka, kaya huwag kang umalis. Kailangan nating ayusin ang hindi pagkakaunawaan mula sa nakaraang round. Kabanata 1430. Binago ni Harkness ang kanyang posisyon, gumagalaw sa kaliwa at kanan na kasing bilis ng kidlat. Pinisil niya ang kanyang pulso at nagpaputok ng ilang kutsilyo. Ang mukha ng kanyang kamahalan ay natatakpan ng maskara, kaya't hindi maaninag ang kanyang ekspresyon. Ngunit ang mga matang iyon ay kalmado gaya ng ibabaw ng isang lawa, ngunit sapat na maulap upang kiligin ang mga tao. Isang suntok ang ibinigay ng kanyang kamahalan at si Harkness ay napaatras ng ilang hakbang. Maglulunsad na sana siya ng panibagong pag-atake, ngunit ang kanyang kamahalan ay tila ayaw niyang lumaban. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas sa pamamagitan ng pagpilit ng isang puwang sa dingding. Harangan mo siya. Kunin mo siya. Huwag mo siyang pakakawalan. Isang hiyawan ang narinig at ang mga ilaw ay kumikinang ng maliwanag habang ang isang malaking bilang ng mga tao ay umaatake sa kanya. Naabot ng buong Extreme Martial Arts Academy ang rurok nito. Ngunit tila walang makapipigil sa kanyang kamahalan. Kung gusto niyang umalis sa lugar na ito, walang makakapigil sa kanya. Tumakbo si Harkness palabas ng showroom na nakahawak sa kanyang dibdib. Lahat. Sumisigaw siya. Kinuha niya ang manyawal. Parang kulog ang tunog habang sabay na tumama sa tenga ng lahat. Lalong nagalit ang mga academy students at namula ang mga mata.
May nang-ahas talagang pumunta sa gabi para magnakaw ng manual. Bobo. Lahat sila ay nababaliw ngunit walang paraan upang pigilan ang kanyang kamahalan dahil determinado siyang umalis. Wala si Ethan sa loob ng academy, kaya sino pa ang makakapigil sa kanya? Pinagmasdan ni Harkness ang kanyang kamahalan na nawala sa gabi at nagmura ng malakas. Si Ivan at ang iba ay galit na galit at sinisisi ang kanilang sarili. Bahagyang nasugatan si Irving at ilang iba pa. Naramdaman nila na hindi nila napanatili ang manual ng maayos at binaygo nila si Ethan. Matapos matanggap ang balita, nagmamadaling lumabas si Ethan sa bahay ni Palmer. Napailing na lang si Ivan at hindi alam ang sasabihin. May dumating para kunin ang manual at alam na niya ang tungkol dito. Pero hindi niya akalain na ang taong dumating para magnakaw ng page ay talagang His Highness, ang highly skilled fighter na binanggit ni Ethan noon. Galit na galit si Greencliff ngayong gabi. Si Tom Foster at ang kanyang mga tauhan ay gumagala na naghahanap ng mga bakas ng Her Majesty at determinadong ibalik ang mga pahina. Lalong nagalit ang mga estudyante ng Extreme Martial Arts Academy nang magdesisyon silang managot sa pagkuha ng mga pahina. Sa loob ng tea room, minamasahe ni Harkness ang kanyang dibdib at namumula sa galit. Nakaupo si Ivan sa kwarto na may kalmadong ekspresyon sa mukha habang naghihintay na magpaliwanag si Ethan. Hindi niya kinuha ang man-page. Halos maling araw na pero walang nasa mood matulog. Inilabas ni Ethan ang 4 na pahina ng orihinal na manual at inilagay sa mesa. Ang 4 na pahina sa display cabinet ay peke. Mukhang hindi naman nagulat sina Harkness at Ivan. Matagal na nilang alam na peke ang nakadisplay. Ang mga ito ay mga imitasyon na may mataas na kalidad, ngunit tiyak na hindi sila totoo. Dahil alam nila, tiyak na alam din ng kamahalan, di ba? Ito ang higit na ikinalito at ikinagulat nila. Alam siguro ng kanyang kamahalan na hindi posibleng totoo ang page na pinost ni Ethan. Bukod dito, pinalibutan ni Ethan ang lugar na may napakahigpit na seguridad ngunit dumating pa rin siya upang nakawin ang pahina. Hindi niya kinuha ang orihinal na pahina, at saka. Bamantong hininga si Ethan, dumukot sa kanyang bulsa at naglabas ng 2 pang pahina. Parehong natigilan sina Harkness at Ivan. 6 na mano-manong pahina. Baliw na ba ang kamahalan? Hindi siya kumuha ng 4 na pahina at binigay niya kay Ethan ang 2 pahina lang. Ano? Anong nangyayari? Natarante si Ivan. Hindi niya talaga maintindihan kung saan patungo ang lahat ng ito. Ni hindi nga niya alam ang nangyari kanina. Bakit binigay din ng kamahalan ang 2 pahina na mayroon siya kay Ethan? Ngunit napalunok si Harkness habang nanginginig ang puso niya. Medyo magkasalungat ang kanyang tingin habang nakatingin kay Ethan. Sigurado ka na ngayon ha? Kabanata 1431. Tumango si Ethan. Ang kanyang ekspresyon ay parehong magkasalungat. Sa wakas ay makumpirma na niya ngayon na tama ang kanyang hula sa lahat ng panahon. Ngunit para saan ang lahat ng ito? Ito ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Wala pang nagsabi sa kanya tungkol sa mga bagay na ito noon pa. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Sa nakalipas na ilang taon, o sa halip, sa nakalipas na ilang dekada. Mula nang maalis siya sa pamilya ng Hunt at nagsimulang gumala sa mga lansangan hanggang sa makaupo siya sa Greencliff Extreme Martial Arts Academy. Hindi akalain ni Ethan na ang sagot ay sobrang magugulat sa kanya. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ulit ni Harkness. Hindi pa kilala ni Ivan si Ethan hanggat kakilala pa siya ni Harkness at hindi alam ang tungkol sa maraming bagay at hindi pa niya narinig iyon. Pakiramdam niya ay kakaiba ang tanong ni Harkness at ang mga sagot ni Ethan ay hindi maganda. Biglang kinuha ng kanyang kamahalan ang lahat ng problemang ito upang mabawi ang pahina kahit alam niyang peke ito. Bukod dito, palihim pa siyang nag-iwan ng 2 pahina para kay Ethan. Mortal enemies silang 2. Matagal nang hinahabol ni Ethan ang hidden sect at hinahabol ang buhay ng kanyang kamahalan. Pero ngayon, napatulala si Ivan at talagang hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari. Tumingin siya kay Harkness, tapos tumingin kay Ethan. Nagsalita sila sa wikang naiintindihan niya, ngunit hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Magpadala ng balita para sabihin na nasugatan ko ang taong dumating upang magnakaw ng bakuran.
Ha! Natigilan si Ivan saglit. Walang nagawa si Ethan. Nasaktan ka ba ng husto? Tumigil siya saglit at tumingin kay Ethan. Ethan, anong nangyari? Pero syempre, kung hindi ka comfortable sa pag-share, ayos lang, kunwari lang na wala kang itatanong. Naguguluhan talaga ako ngayon. Tumingin si Ethan kay Ivan at umiling. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Maging si Ethan mismo ay hindi lubos na sigurado. Inaasahan niya na mangyayari ito, ngunit ang katotohanang nangyari ito ay nagulat pa rin sa kanya at medyo mahirap para sa kanya na tanggapin. Matapos pag-isipan ng buong arrangement, biglang nakaramdam ng tawa si Ethan. Bigla niyang na-realize na hindi naman kalakihan ang arrangement. Ang talagang malaking kaayusan ay ang nagsimula mula sa sandaling siya ay kinuha mula sa kalye. Gawin mo na lang ang sinabi ko sa'yo kanina, sabi ni Ethan. Siyempre. Hindi na nag-imbestiga pa si Ivan. Alam niyang naguguluhan si Ethan ngayon. Baka pati si Ethan mismo ay naguguluhan pa rin. Tumayo siya at umalis nang walang sinasabi. Naiwan lang ang tea room kasama sina Ethan at Harkness. Ito ay talagang nakakagulat, ngunit handa ka para dito, tama. Kilalang kilala ni Harkness si Ethan. Hindi si Ethan ang tipong hinahayaan siyang manggulo ng ibang tao. Dahil ginawa niya ang pag-aayos na ito, nangangahulugan ito na nahulaan niya hanggat maaari at nagpa siya na subukan ang kanyang hula. At ngayon, napatunayang tama ang kanyang hula. Kahit ano pa, kailangan kong malaman ang dahilan, sabi ni Ethan. Kung talagang may ginawa siyang mali. Huminto siya at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Dapat ba siyang patayin? Bumibilis ang tibok ng puso ni Ethan. Hindi na nagtanong pa si Harkness. Uminom siya ng 3 tasa ng tsaa sa isang lagok. Mahihirapan din siyang magdesisyon. Kahit sinong nasa ganitong sitwasyon ay mahihirapang magdesisyon, lalo na ang taong kasing sentimental ni Ethan na pinahahalagahan ang katapatan at pasasalamat. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Hindi na nagsalita si Harkness at tumayo na para umalis para magkaroon ng tahimik si Ethan sa sarili. Kumalat na parang apoy ang balita. Ang mga manu-manong pahina na ipinapakita sa Extreme Martial Arts Academy sa Greencliff ay ninakaw. Ang magnanakaw ay napakahusay at nasugatan ng ilang dosenang tao. Nagawa niyang makatakas kahit na napapaligiran siya ng napakaraming tao at nasugatan lamang siya ng ulo ng akademya. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang balitang ito. Kabanata 1432. Anong uri ng lugar ang Greencliff? Ang Greencliff ay isang bawal na lugar. Ayon sa alamat, ang sinumang magtangkang manggulo sa Greencliff ay magbabayad ng mahal sa paggawa nito. Pero ngayon, may nakagawa na talagang magnakaw ng isang mahalagang bagay mula sa mahigpit na binabantayang Extreme Martial Arts Academy. Nagdulot ito ng pagtataka sa maraming tao kung ang ipinagbabawal na rehiyon ng Greencliff ay malakas at nangingibabaw pa rin tulad ng dati. Pakiramdam ko ay napatunayang mali ang alamat, kaya't ang ilan ay nagsimulang magtanong dito at ang ilan ay sinubukan pa itong subukan. Ngunit hindi naabala si Ethan sa mga bagay na ito. Naghihintay siya ng balita. Samantala, handa ng personal na gumawa ng hakbang si Pick, ngunit nagulat din siya dito. Hindi niya inaasahan na kikilos ang kanyang kamahalan sa ganoong oras. Naunahan na niya ito bago gumawa ng anuman si Pick. Masyadong kampante si Ethan, panunuyo ni Daniel. Akala niya walang makakagawa sa kanya, kaya pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay. Ngayong nawasak na ang alamat na nakapaligid sa Greencliff bilang isang ipinagbabawal na rehiyon, mas maraming tao ang magdududa sa kanya. Masayang tumayo si Daniel sa harap ni Pick. Pero syempre, hindi naman siya importante. Ang importante, 6 pages ka na ngayon. Congratulations, Mr. Pick. Pinaikit ni Pick ang kanyang mga mata. Nasaan ang kamahalan? Siya ay malubhang nasugatan at kailangan na humiga, sabi ni Daniel. Kaya pinapunta niya ako dito para sabihin sa iyo na nasa kanya ang mga pahina at ipapadala niya ito sa iyo kapag gusto mo. Bahagya siyang yumuko at nagpatuloy sa pagngiti. He looked at Pick and said with some self-deprecation, masyadong importante ang item na ito, kaya hindi ako pinayagan ng kanyang kamahalan na dalhin ito para sa kanya. Kung tutuusin, wala pa rin siyang tiwala sa akin. Pinaikit ni Pick ang kanyang mga mata.
Nasa isang lugar siya malapit sa Minstrel Mountain, hindi ba? Tumango si Daniel. Dalhin mo ako sa kanya, sabi ni Pick. Dahil nasugatan siya, dapat hindi ko siya masyadong pinapalakad. Ako na mismo ang kukuha sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Daniel. Master Pick, si Ethan ay nagpadala ng maraming tao upang patayin ang kanyang kamahalan kaya kung hahanapin mo siya ngayon, natatakot ako na maakit namin ang atensyon ni Ethan at ang aming reclusive clan. Ano yun, Ethan? Malamig na tumawa si Pick at lalong lumalim ang mga kulubot sa kanyang mga mata. I wanted to kill him to take back the pages. Since His Majesty has done that instead, hahayaan ko muna siyang mabuhay ng kaunti. Yes, Mr. Pig, sagot ni Daniel sabay tango. Tumalikod na siya para umalis at sinundan siya ni Pig. Ang huling beses na umalis siya sa Minstrel Mountain ay 20 taon na ang nakalilipas. Sa nakalipas na 20 taon, walang lumabas sa mga reclusive clans, dahil napagkasundoan nila na hanggat hindi lumalabas ang Manyawal, walang sinuman sa kanila ang aalis sa lugar na ito. Tahimik silang lahat na nanatili sa Minstrel Mountain at nakatuon sa pag-aaral ng mga paraan ng mga martial artist habang sinusubukan nilang intindihin ang isang pahina na mayroon sila. Walang nakakaalam na si Pick ay lihim na humiling sa kanyang kamahalan na hanapin ang natitirang mga manual doon sa loob ng 20 taon. 20 taon. At ngayon, ang 6 na pahina ay nasa kamay ng kanyang kamahalan, at siya ay malubhang nasugatan ni Ethan. Hindi tanga si Pick. Hindi niya palalagpasin ang pambihirang pagkakataon na nagharap mismo. Papatayin niya ang kanyang kamahalan. Bawiin ang lahat ng pahina. Kapag nakuha na ng pamilya Drake ang kanilang mga kamay sa 6 na pahina ng manual, nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng kumpletong kontrol sa lahat. Walang paraan na maihahambing ang 2 pang pamilya sa pamilya Drake. At tiyak na si Pick ang susunod na pinuno ng pamilya Drake nang walang tanong. Ang lahat ng ito ay malapit ng maisakatuparan, kaya kahit si Pick ay nahirapang itago ang kanyang pananabik. May isang nayo na hindi masyadong malayo sa Minstrel Mountain at matagal na itong inabandona. Karamihan sa mga tao ngayon ay ayaw manirahan sa kalikasan at sa halip ay lumipat sa lungsod. Ang isang dambana ay wala ng mga joystick na nasusunog sa loob at maging ang frame ng pinto nito ay nahulog sa lupa at nasira sa kalahati. Natapakan ni Pick ang isang ceramic shard at nabasag pa ito. Naglakad siya patungo sa pasukan ng templo upang makita ang kanyang kamahalan na naka-crossleg sa isang maliit na bante ng dayami at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Matagal na. Dapat ba kitang tawaging kamahalan? O Lord Erex? Kabanata 1433. Tumingin si Pick sa kanyang kamahalan at ang kanyang ngiti ay may bahid ng panunuya. Magaling kang pumili ng mga lugar. Nakahanap ka talaga ng isang rundown na templo. Nakatayo siya roon na parang bundok na hindi malulutas. Ang aura sa paligid niya ay napakalaki at nagbibigay ng pressure sa lahat ng panig. Hindi mahalaga kung ano ang tawag mo sa akin. Nanatiling nakaupo ang kanyang kamahalan at dahan-daang tumangala. Ginawa ko na ang lahat ng ipinangako ko. Paano ang mga bagay na ipinangako mo sa akin? Tumingin siya kay Pick at dahan-daang tinanggal ang maskara niya. It's been 20 years. Oras na para ibalik mo ito sa akin. Mukha siyang mahina at walang kulay ang mukha. Ang pagsabi pa lang ng mga salitang ito ay medyo napabuntong hininga na siya. Ang kanyang kamahalan ay naglabas ng isang kahon mula sa kanyang Amerikana at binuksan ito upang iwagayway ang 6 na pahina sa harap ng Pick. Maingat nilang ibinalik iyon bago muling tumingin ng diretso kay Pick. Hinihintay niya ang sagot ni Pick. Masasabi ni Pick na ang kanyang kamahalan ay nagsisikap na maglagay ng isang malakas na harapan. Lalo siyang natuwa nang makita niya ito. Ako ang matanda na namamahala sa disiplina sa angkan, kaya't ang sino mang lumabag sa mga patakaran ay hindi madaling bibitawan. The fact na pinarusahan ko lang siya para pagmuni-munihin ang mga kasalanan niya nang hindi siya direktang ibinibigay sa padre de pamilya ay nakakatulong na sa iyo, kaya huwag kang humingi ng sobra. Bumagsak ang ekspresyon ng kanyang kamahalan. Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, patay na siya, walang pakialam na sabi ni Pick. Sinabi niya ang mga salitang ito habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng kanyang kamahalan.
Pinagmasdan niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang kamahalan na nagulat, pagkatapos ay pagkagulat, pagkatapos ay hindi paniniwala. Hindi napigilan ni Pick ang tumawa. Nagulat ka ba? 20 years na. 20 years. Akala mo ba maghihintay siya sa'yo ng 20 years? Tumawa si Pick na parang baliw at nagpatuloy sa pagtawa ng masaya kahit na naging mapang-akit ang ekspresyon ng kanyang kamahalan. Noong 2 taon pagkatapos mong magtrabaho para sa akin, namatay siya. He has violated the clan rules and entered into a relationship with a commoner like you. Bigo niya ang clan. Sinira niya ang reputasyon ng pamilya Drake. Itingal ni Ponkak. Ginawa ko siya ng pabor sa hindi pagbigay sa kanya. Agad na naubo ang kanyang kamahalan sa mga salitang ito, ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bibig ng dugo. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Pick at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pagpatay. Galit ka ba sa akin? Matapos makita kung paano sa mukha ng dugo ang kanyang kamahalan at kung gaano kapotla ang kanyang mukha, natitiyak ni Pick na tunay na nasugatan ang kanyang kamahalan. At medyo nasugatan din siya. Pinatay ko siya. Ikaw ang nagtanong. Itingal ng kanyang kamahalan. Ipinatong niya ang isang palad sa sahig, tumalbog at lumipad patungo sa Pick. Dalawang kamao ang nagsample ng malakas sa isa't isa at gumawa ng malakas na bam. Hahaha. Nasaktan ka talaga. Masasabi ni Pick mula sa suntok na ito na ang kanyang kamahalan ay dumanas ng matinding suntok sa kanyang mga laman loob. Maliit lang ang lakas niya at nakakaawa ang mga suntok niya. Wala na siyang pakinabang ngayon. Umungol si Pick at hindi na nag-abala pang itago sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Kukuha ako ng pahina sa iyo ngayon at papatayin ka ng sabay-sabay. Lahat ng nagtaksil sa akin ay walang karapatang magpatuloy sa buhay. Pick moves. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kakayahan. Itinaas niya ang sariling kamao na para bang sinaksik niya ang hangin sa paligid niya. Sapat na ang sunod-sunod na pagsabog sa hangin para mabingi ang isang tao. Nag-swing siya ng suntok. Ito ay marahas at malakas. Hindi umatras ang kanyang kamahalan. Iniwas niya ang magkabilang kamao at inihagis ang extreme fist technique. Ang bawat stroke ay mas agresibo kaysa sa huli. 10 taon nakalipas na 20 taon ay sapat na para pag-aralan niya ng buo ang isang pahina ng manual, at iyon ang nagpalakas sa kanya kaysa dati. Agad na sumabak sa matinding labanan ang dalawa. Ang alikabok ay lumipad kung saan-saan. Nakakabingi ang tunog ng pagbangga ng kanilang mga paa. Tiputin mo ako. Tiputin mo ako. Sige, kamuhian mo ako. Itingal ni Ponkak. Noong papatayin ko na siya, nakiusap pa siya sa akin. Nakiusap siya na buhayin kita. Lumuhad siya para magmakaawa sa akin. Patay. Kabanata 1434. Hindi na nag-abalang magsalita pa ang kanyang kamahalan. Lalong tumindi ang pamatay na tingin sa kanyang mga mata. Bigla siyang bumilis, nagbid ng kanyang oras at pagkatapos ay tumama ng malakas. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Pick. Binawi niya ang kanyang kamao at gumawa ng isang baliw na sugod sa kabila. Nagpapanggap ka na nasugatan ka. TSK. Masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo. Sa isang malakas na putok, lumipad pabalik ang kagalang-galang na isa. Ang kanyang sternum ay gumawa ng malakas na bitik at nabali niya ang ilang tadyang. Napaatras din si Pick ng ilang hakbang at napahawak siya sa mga balikat niya habang huminga ng malalim. Dahil sa mabangis na impact ng suntok ay nabali rin ang balikat niya. Ang palihim mo. Nagpapanggap ka lang. Sigaw ni Ponkak. Sinadya niyang iparinig ang kanyang kamahalan dahil gusto niyang suriin kung totoong nasugatan siya o hindi. Hindi niya akalain na kaya pala ng kanyang kamahalan ang peking pagsusuka ng dugo. Kung hindi niya nagawang maiwas sa suntok kanina, siguradong durog na ang ulo niya sa suntok ng kanyang kamahalan. Ubo-ubo. Ang kanyang kamahalan ay nagluwa ng isang subo ng dugo at sa pagkakataong ito ay totoo na. Namutla agad ang mukha niya. Ho-ho, naiwasan mo talaga to. Minamaliit talaga kita. Dahan-dahan siyang nagpupumiglas na tumayo kahit masakit ang buong katawan niya. Ibalik mo siya. Sa akin. Angal niya. Tapos umabant ulit siya.
Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang matinding labanan at lalo lang itong naging mabangis. Agad na nag-crack ang mga tiles ng bato sa sahig at nagliparan kung saan-saan ang mga stone chips, kaya mas nakakatakot ang eksena kaysa kanina. Hindi naman masyadong nakalayo si Daniel. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Muling lumipad ang dalawa, at pareho silang nagluwa ng subo ng dugo. Napunit ni Pick ang isang piraso ng laman mula sa braso ng kanyang kamahalan. Ang sugat ay nakakatakot tingnan. Daniel, tapusin mo siya. Itingal ni Ponkak. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit ang mga pinsala ng kanyang kamahalan ay mas malala kaysa sa kanya. Tapusin mo siya ngayon. Nang matapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, isang punyal ang tumama sa kanyang likuran. Agad na nanlaki ang mga mata ni Pick nang makita ang dulo ng punyal na nakalabas sa kanyang tiyan. Natigilan siya. Daniel. Tama ka. I'm not one of you, sabi ni Daniel. Ang taong mamamatay ngayon ay ikaw. Malakas na sigaw ni Pick at nanigas ang buong katawan niya. Itinaas niya ng husto ang braso at tinamaan si Daniel sa mukha, dahilan para lumipad ito palabas. Dilat pa rin ang mata niya at mukhang galit. Kayong dalawa. Nanginginig ang kanyang katawan at mas lalong lumakas ang karahasan sa kanyang mga mata. Dapat mamatay kayong dalawa. Ang aura na nagmumula sa Pick ay biglang lumakas ng mas marahas kaysa dati. Parehong namutla ang mukha ng kamahalan at ni Daniel. Hindi nila akalain na ganito kalakas si Pick. Sa nakalipas na 20 taon, pareho silang lumakas, ngunit ganoon din si Pick. Ang kanyang magulong presensya ay yumanig sa hangin habang si Pick ay humakbang ng malawak patungo sa kanyang kamahalan na parang isang toro na naligaw. Hindi man lang siya gumamit ng kahit na anong diskarte dahil umaasa siya sa malupit na lakas para maghatid ng isang mabangis na sipa at papalipad muli ang kanyang kamahalan. Patay! 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 Nagpatuloy siya sa pag-ungol na parang baliw habang tumatakbo papunta sa kung saan napadpad ang kataas-taasan at nagsimulang sumuntok at sumipa ng ligaw. Hindi man lang nakapag-react ang kanyang kamahalan sa oras. Nagtaas siya ng kamay para harangan ang pag-atake. Sa isang crack, nabali ang braso niya sa sipa ni Pick. Nakita ni Daniel ang malaking kamao ni Pick na nakatutok sa ulo ng kamahalan at nanlalaki ang mga mata. Tumigil ka! Malakas na sigaw ni Daniel habang tumatakbo siya at inilagay ang sarili sa pagitan ng kanyang kamahalan at ng suntok. Ang suntok na ito ay tumama kay Daniel. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Agad namang namula ang mga mata ng kanyang kamahalan habang siya ay nagpakawala ng mahinang ungol at ginamit ang pagkakataong ito para suntukin si Pick sa mismong puso. Binigay niya ang lahat ng lakas niya sa suntok na ito. Ito ay isang maliit na pamamaraan na natutunan niya mula kay Ethan, at ginagamit niya ito sa buong potensyal nito ngayon. Kabanata 1435. Nagkaroon ng muffled sound nang biglang nanlaki ang mga mata ni Pick. Naramdaman niyang sumikip ang dibdib niya, tapos biglang lumakas ang puso niya. Pulang-pula ang mukha niya, asul, tapos napaatras siya ng ilang hakbang habang namilog ang mga mata at namamanhid ang katawan. Hindi man lang nakapagsalita si Pick. Tinitigan niya ang kanyang kamahalan at si Daniel habang siya ay mabigat na bumagsak sa lupa. Sumabog ang puso niya. Daniel! Binuhat ng kanyang kamahalan si Daniel at sumigaw ng malakas, tahan. Huwag kang mamatay. Namula ang mata niya. Hindi niya inaasahan na mas gugustuhin pa ni Daniel na ayelay ang sarili niyang buhay para protektahan siya. 20 taon na ang nakalilipas, handa siyang ipagkanulo si Pick para maging unang ahente nito. Makalipas ang 20 taon, handa pa siyang isakripisyo ang sarili. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Halos pumikit ang mga mata ni Daniel at pagod na pagod, pero nagawa pa rin niyang ngumiti. Hindi siya patay. Nasa piitan ng pamilya Drake. Pagkasabi niya nun, tumagilid ang ulo ni Daniel at napahinto siya sa paghinga. Nanginginig ang kanyang kamahalan. Inabot niya para takpan ang mga mata ni Daniel at hindi mapigilan ng mga daliri niya ang manginig. Patay na si Pick. Ang taong karapat-dapat matay sa wakas ay namatay. Noon, pinahiya siya ni Pick, pinilit siyang magtrabaho para sa kanya, sinamantala siya, at ginamit pa ang babaeng mahal niya para banta siya para hanapin niya ang manual para kay Pick.
Ngayon, sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon na patayin si Pick. Ngunit ang taong naglingkod ng tapat sa tabi niya sa lahat ng oras na ito ay namatay din. Bahagyang mamasa-masa ang pulang mata ng kanyang kamahalan. Alam ko. I always know how you felt. I'm sorry. Kinagat niya ang ngipin at paos ang boses. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita pa, ngunit nauwi sa pagluwa ng mas maraming dugo at nanghihina pagkatapos noon. Mayroong ilang mga pares ng mga mata na nanunood sa templo mula sa malayo at napansin nilang walang nangyari sa loob ng ilang oras ngayon. Tapos na silang mag-away. Pinagmasdan mabuti ni Brother Geoff ang templo at nagbigay ng senyales. Alis na. Agad na tumakbo ang grupong 5 o 6 sa kanila. Sinabihan sila ni Ethan na magbantay sa malapit at hindi nagtagal ay natuklasan nilang may mga tao sa templong ito. Nakatingin lamang sila sa templo mula sa malayo at nanatiling maingat. Hindi sila nang ahas na maging pabaya. Alam na alam nila na talagang hindi nila kayang labanan ang mga napakahusay na mandirigma sa lugar na ito. Kung sila ay natagpuan, sila ay tiyak na patay na karne. Nagpalitan ng tingin si Kuya Geoff at ang iba. Maayos ang pagkaka-coordinate nila pagkatapos ng mahabang panahon na nagtutulungan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa templo. Naamoy nila ang dugo sa hangin. May namatay na. Pumasok si Kuya Geoff at nakita niya ang 3 lalaki sa sahig sa loob ng main hall ng templo. Patay na ang 2, buhay pa ito. Napatingin si Kuya Geoff sa maskara sa tabi ng kanyang kataas-taasan at nakaramdam ng konting salungat sa loob. Ang lalaking ito ay His Royal Highness. Ito ay isang napakahusay na martial artist, ngunit siya ay halos mamatay dito ngayon. May mga senyales ng matinding labanan dito at hindi kinailangan ng isang henyo upang makatiyak na ang isang napakasamang labanan hanggang sa kamatayan ay naganap dito. Ilayo mo siya, mahinang sabi ni Kuya Geoff. Mabilis nilang kinuha ang kanyang kamahalan at tahimik na umalis. Ang kaguluhan tungkol sa kung paano ninakaw ang mga pahina ng tao sa Greencliff ay nawala kaagad. Bagamat naramdaman ng ilang tao na maaaring hindi na nakakatakot ang Greencliff, walang nang ahas na subukan ito. Sapat na kasi ang pangalang Ethan para matakot sila. Inalis ng Extreme Martial Arts Academy ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at inanunsyo rin na ang mga page na ipinapakita ay mga dekalidad na imitasyon. Walang sino man ang mag-aabala sa panganib ng kanilang buhay para sa isang grupo ng mga pekeng. Ayaw nilang magkagulo sa Greencliff at mawala ng buhay. Mabilis na nagsara ang sala sa loob ng academy. Nakatayo sa labas ng pinto si Kuya Geoff at ang iba pa. Malungkot ang kanilang mga ekspresyon at nag-iingat sila. Big Boss? Nasa loob siya. Pagdating ni Ethan ay lumapit sa kanya si Kuya Geoff. Hindi siya patay, ngunit hindi siya ganoon kalayo. Kabanata 1436. Nakita ni Kuya Geoff kung gaano kalungkot si Ethan at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Hindi alam ni Kuya Geoff kung sino talaga ang kataas-taasan, pero alam niyang malapit na malapit kay Ethan ang lalaking nakahiga sa loob dahil alam niyang medyo masama ang pakiramdam ni Ethan. Salamat sa iyong pagsusumikap. Tumanggaw si Ethan, tinapik si Kuya Geoff sa balikat, saka naglakad papasok ng kwarto. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Kuya Geoff, ang lalaking ito ay kilala ni Big Boss. No one would feel good in such a situation. Ang taong gumawa ng napakaraming krimen ay naging malapit sa kanya. Kumunat ang noo ni Kuya Geoff at napangisi. I don't care about any of this. Kahit anong desisyon ni Big Boss, papakinggan ko ang sasabihin niya. Lumingon siya at tumanggaw din ang lahat. Sa kwarto. Lumapit si Ethan at tinignan ang lalaking nakahiga sa kama. Napaka-forward sa kanya ng mukha na iyon. Magtatago ka pa rin ba sa likod ng iyong maskara kahit sa puntong ito? Master. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang sumalungat at puno ng hindi makapaniwala. O baka naman, ayaw niyang maniwala. Her. Iminulat ng kanyang kamahalan ang kanyang mga mata sa tunog, marahan na naramdaman ang isang bagay sa likod ng kanyang tainga, pagkatapos ay tinanggal ang manipis na maskara na gawa sa balat ng tao sa kanyang mukha. Ethan, matagal na. Nang makilala niya ang mukhang pamilyar na mukha, naramdaman ni Ethan ang matinding panginginig ng kanyang puso. Ngayon, ikaw ba si Lord Erex?
O ang kanyang kamahalin. Ako si Lord Erex. Tumingin si Master Erex kay Ethan na may mahinang ngiti. Ito ang parehong ekspresyon niya noong una niyang iligtas si Ethan mula sa mga lansangan noon. Bakit? Huminga ng malalim si Ethan. Masaya bang magsinungaling sa akin? Hindi niya mapigil ang balikan ang mga eksena sa kanyang isipan kung saan pinrotektahan siya ni Master Erex, tinuruan at ginabayan, nagpakita ng pagmamalasakit sa kanya na parang sariling anak at inalagaan siya. E ano ngayon? Bakit siya nagsinungaling sa kanya? Kanina pa niya hinahabol ang hidden sect leader at siya pala ang sarili niyang guro. Lahat ng mga bagay tungkol sa kung paano nasugatan ng husto ang kanyang amo at na may pumatay sa kanyang Panginoon ay gawa-gawa. Kasinungalingan lang ang lahat. Maraming pagkakataon sa buhay na ang isa ay walang magawa, at nahirapan din ako. Magiliw na tiningnan ni Master Erex si Ethan, na para bang alam niyang malapit na itong mamatay at hinayaan na niya ang lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat na niligtas kita noon. Actually, I didn't mean to save you at that time. I just... He laughed self-deprecating. Gusto lang kitang gamitin para bantaan si Thomas na ibigay ang mga manual page na hawak ng pamilya Hunt. Kukunin ko sana ang page, tapos papatayin kita. Iyon ang orihinal na plano ko, ngunit sa huli ay hindi ko kinaya. Walang sinabi si Ethan. Hindi siya naniniwala na iyon ang katotohanan ng nakaraan. Umiling siya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bakit mo pa ako niloloko? Sa wakas ay nalaman ni Master Erex na si Ethan ay may pahina sa kanyang sarili ngunit hindi niya pinatay si Ethan. Sa halip, sinimulan niyang seryosong turuan at gabayan si Ethan na maunawaan ang mga pahinang mayroon siya. Kung gusto ni Master Erex na patayin si Ethan, magagawa niya ito anumang oras. Ang bobo kong estudyante. Hindi ako mabuting tao. Ang dami kong napatay na tao, alam mo ba? Mapait na tumawa si Master Erex at may lumabas na kaunting dugo sa kanyang bibig. Nakapatay ako ng mga tao ayon sa pamilya at naging sanhi ako ng pagkamatay ng napakaraming inosenteng buhay. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga kasalanan na nakasalansan laban sa akin. Wala nang kakaiba sa akin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at parang walang pakialam kung gaano kalubha ang mga internal injuries niya. Mamatay man siya sa susunod na sandali, hindi iyon mahalaga sa kanya. Masyadong marami akong nagawang masasamang gawa at kahit ang kamatayan ko ay hindi sapat para bayaran ang lahat ng kasalanang nagawa ko, kaya alam kong kailangan kong mamatay para dito balang araw at ayos lang sa akin. Ang pinagsisisihan ko ay hindi ko pa rin siya nagawang iligtas. Kabanata 1437. Si Master Erex ay hindi natatakot sa kamatayan. Kung hindi dahil sa kagustuhan nitong iligtas siya, hindi na niya kailangang manatiling buhay hanggang ngayon. Tumawa siya ng mapait dahil alam niyang malapit na siyang mamatay, ngunit hindi niya ito mailigtas. Kung tutuusin, baka patay na siya ngayon. May makakaligtas kaya sa piitan ng bahay ni Drake sa loob ng 20 taon. Nakaramdam si Ethan ng matinding lungkot ngayon. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatingin kay Master Erex. Nahirapan siyang tanggapin na ang taong sinusubaybayan niya ay tunay niyang guro. Nang malaman niyang sinaktan ng kanyang kamahalan ang kanyang Panginoon, si Lord Erex, nang labis na namatay, halos mabaliw si Ethan. Nangako siyang ipaghiganti ang kanyang amo at papatayin ang kanyang kamahalan at sirain ang nakatagong sekta. Pero ngayon, hindi mo kailangang makaramdam ng masama. Tumingin si Master Erex kay Ethan. Kilalang kilala niya ang estudyanteng ito. Alam niyang tiyak na gustong maghiganti ni Ethan. Kapag nalaman niyang ang kataas-taasan ng dahilan ng pagkamatay ng kanyang amo, tiyak na gagawin ni Ethan ang lahat para patayin ang kanyang kamahalan. Sino ang kanyang sarili? Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nauwi sa kamatayan sa mga kamay ni Ethan. Ano ang nangyayari? Hindi na napigilan ni Ethan ang sarili at nagsimulang sumigaw ng hindi mapigilan. Sabihin mo. Pinalaki siya ni Master Erex ng higit sa 10 taon, kaya mas nagpapasalamat siya kay Master Erex kaysa sa pamilyang Hunt. Walang paraan na matatanggap ito ni Ethan. Paano naging dominante, mayabang, at masamang tao ang Panginoong iginagalang niya na tinawag na kanyang kamahalan? Walang nangyari.
Humina ang boses ni Master Eric's at mas malumanay siyang tumingin kay Ethan. Ethan, I've failed my whole life. I couldn't protect the person I love most and I'm really a terrible man. Mabuti na lang at may estudyante akong katulad mo. Kaya mamamatay akong walang pagsisisi. Control. Nagnanga ang mga ngipin ni Ethan. Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa sa'yo ng ganito. Hinawakan niya ang kamay ni Master Eric's at nagsimulang mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumanggi lang siyang maniwala na ang kanyang amo ay gagawa ng napakaraming masasamang bagay. Ang mga eksenang nagre-replay sa kanyang isipan ay malinaw na nagsabi sa kanya na may iba pang bagay sa likod ng lahat ng ito. Ang isang tulad ni Master Eric's ay hindi maaaring maging kanyang kamahalan. Hindi pwede yon. Ngumiti lang si Master Eric's at walang sinabi. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para tapikin ang marahan ng kamay ni Ethan. Sana maprotektahan mo ang babaeng pinakamamahal mo. Hindi na kita matutulungan. Dahan-dahang ipinikit ni Master Eric's ang kanyang mga mata. Pagod na pagod siya. Kahit na mayroon pa siyang hindi natapos na gawain at hindi pa niya nailigtas ang kanyang babae sa pamilyang iyon, alam niyang wala na siyang pagkakataon. Pero ayaw din niyang mahirapan si Ethan at ayaw niyang ipagsapalaran nito ang buhay niya para sa kanya. Ayaw niyang may mangyari kay Ethan dahil sa kanya. Tapos na ang lahat, kaya hahayaan niyang magtapos doon. Si Ethan ay patuloy na nakatayo sa tabi ng kama na parang estatwa at hindi gumagalaw hanggang sa maramdaman niyang nalamig ang mga kamay ni Master Eric's. Hindi na niya dinadala ang init na dapat taglayin ng isang buhay na tao. Bahagyang nanginig si Ethan. Wala ka bang sasabihin sa akin? Tumingin siya kay Master Eric's. Akala mo ba hindi ko titignan ito? Siyempre alam ni Ethan na si Master Eric's ay malapit na nauugnay sa reclusive clan na ito. At matibay ang paniniwala niya na ang babaeng binanggit niya ay dapat may kinalaman din sa reclusive clan na ito. Tumanggi si Master Eric's na sabihin sa kanya ang anumang bagay dahil malamang na natatakot siya na makipag-away siya sa reclusive clan. Kahit sa kanyang kamatayan, si Lord Eric's ay nagmamalasakit pa rin sa kanya at sinubukan siyang protektahan. Kahit hindi mo sabihin, aalamin ko ang sarili ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Ikaw ang palaging magiging Panginoon ko, ang nagbigay sa akin ng panibagong list sa buhay. Unti-unting kumalma ang tono ni Ethan. Pero malabo pa rin ang mga mata niya sa kakaiyak. Kabanata 1438. Ang anumang impormasyon sa isyong ito ay sarado. Bukod kay Ivan at ilang iba pang mga tao, walang nakakaalam na si Master Eric's ay kanyang kamahalan, at walang nakakaalam na si Master Eric's ay namatay mula sa matinding pinsala sa harap mismo ni Ethan nang walang ibinunyag kahit isang bagay. Magkaroon ng simpleng libing, utos ni Ethan. Noong nakaraan, sinabi sa kanya ni Master Eric's na kapag siya ay namatay, ang kanyang mga abo ay nais lamang na ikalat sa dagat at ayaw niyang may makagambala sa kanya. Kasama ni Thomas sina Cain at Cyan. Matagal nang kilala nilang tatlo si Master Eric's, at ang taong nakiusap kay Master Eric's na iligtas si Ethan sa oras na iyon ay si Thomas mismo. Pero wala ni isa sa kanila ang nag-imagine na magiging ganito ang mga pangyayari. Kanina ko pa to pinag-isipan, but I don't dare say I'm sure, sabi ni Cain habang nakatingin kay Ethan. Wala akong maisip na dahilan kung bakit niya gagawin ang bagay na iyon. Pero ngayon, alam ko na. Lumuhad si Ethan sa harap ng kabaong at dahan-dahan siyang tumangala. Naghintay siya ng 20 taon, mamantong hininga si Cain. Siya ay lumaban sa lahat ng oras na ito habang naghihintay na lumaki ka para maging malakas ka para pigilan siya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Sabi niya noon gusto niya lang mamatay sa kamay mo. Nung narinig namin, akala namin lasing lang siya at nagbubuga ng kalokohan. Hindi ko akalain. Umiling si Cyan. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Naikuyom ng mahigpit ni Ethan ang kanyang mga kamao nang walang sinasabi. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita na rin siya. Anong nangyari noon? Sabihin mo sa akin ang lahat. Wala akong pakialam kung siya si Lord Eric's o ang kanyang kamahalan. Siya pa rin ang aking Panginoon. Totoo na karapat-dapat siyang mamatay sa lahat ng kasalanang ginawa niya.
Ngunit ang taong nagtulak sa kanya sa ganitong suliranin ay higit na nararapat sa kamatayan. Naglabas si Ethan ng nakakatakot na mamamatay tao na aura sa hangin. Napuno ito ng kabaliwan at tumalsik. Maging sina Cain at Cyan ay hindi maiwasang kiligin. Ethan, ayaw ng master mo na malaman mo masyado, sabi ni Cain. Nararamdaman nila na mas pinili ni Master Erex na mamatay ng ganito kaysa mamatay sa kamay ni Ethan sa ibang dahilan. Pero walang sinabi si Master Erex dahil halatang ayaw niyang malaman ni Ethan ang lahat. Kung tutusin, ang sinumang makapipilit kay Lord Erex na maging ganito at maging isang kagalang-galang na isa ay tiyak na hindi isang simpleng tao. Kailangan kong malaman. Naikuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga buko ay pumutok ng malakas. I don't care who it is. Alam ko talaga kung sino ang nagtulak sa master ko sa isang sulok ng ganyan. Kung may tumulong sa akin, ibabalik ko. Kung may nanakit sa akin, babayaran ko. Dahil sa kasamaan at nakamamatay na enerhiya sa hangin, biglang bumaba ang temperatura sa bulwagan. Magsasalita pa sana si Cain nang pigilan siya ni Thomas at umiling. Alam ni Thomas kung anong posisyon ang mayroon si Master Erex sa puso ni Ethan. Minsan ay isang master, palaging isang ama. Si Master Erex ay gumugol araw-araw kasama si Ethan sa loob ng mahigit 10 taon at itinuring siyang parang sarili niyang anak. Ang taong nagturo sa kanya ng martial arts at bumuo ng kanyang pagkatao ay si Master Erex din. Si Master Erex ay namatay ng labis, kaya imposibleng pabayaan ito ni Ethan. Naramdaman kong may mali sa isang lugar. Hinailan ni Thomas sa tabi ang dalawa at nag-walkout para hindi sila makaistorbo kay Ethan. Kung gusto niya ang manual, maaari niyang patayin si Ethan noon, ngunit hindi niya. Malungkot ang mga mukha ni Cyan at Cain. Ang lahat ng ito ay biglang nangyari. Kahit na nahulaan na nila ng maayos noon, kapag nangyari talaga ito, nabigla pa rin sila. Nahirapan din silang paniwalaan na si Master Erex, isang lalaking naniniwala sa pag-iipon ng mabuting karma, ay mapipilitang maging namamahala sa isang masamang grupo tulad ng Hidden Sect. Baka naman dahil sa kanya. Kumunat ang noo ni Cain pagkatapos ng sandaling katahimikan at tumingin sa dalawa pang tao. Kabanata 1439. Samantala, sa paanan ng Minstrel Mountain. Sa isang rundown na templo. Ilang lalaki ang nakatayo sa main hall at tumingin sa mga bangkay ni Pick at Daniel na may malungkot na mukha. Pinatay talaga si Mr. Pick. Ang pinuno ng mga taong ito ay nanunuya. Mukhang hindi siya masyadong naabala sa pagkamatay ni Pick. Matapos niyang malaman na umalis na si Pick sa bundok, mabilis siyang nagdala ng mga tao para habulin siya. Hindi niya inaasahan na patay na si Pick. Sumabog ang puso ni Master Pick sa impact. Nakakapangibabaw na suntok. Yumuko siya at pinagmasdang mabuti ang katawan. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Ito ang Extreme Fist Technique. Lahat ng tao sa paligid ay pare-parehong natigilan at nagpalitan ng tingin nang marinig ang mga salitang ito. Master Gordon, sinasabi mo bang may gumamit ng Extreme Fist Technique para suntukin ang puso ni Master Pick at sumabog ito? Hindi ba't nanatiling nakatago ang manual? 20 taon nang hinahanap ni Master Pick ang mga pahina, ngunit hanggang ngayon ay walang mga lead. Naging matalim ang tingin ni Gordon Drake habang nakayuko sa tabi ng bangkay. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na mayroong higit pa sa nakita ng mata. Manual ng Extreme Boxing Techniques. Ang Drake family pati na rin ang ibang reclusive clans ay matagal nang sinusubukang unawain ito. Isang pahina lang ang mayroon sila at sapat na iyon para gumugol sila ng ilang dekada sa pag-aaral nito. Bagamat mukhang simple ang manual na ito at mga tagubilin lamang para sa mga pangunahing diskarte sa boxing, ang mapa sa likod ng pahina ay kung saan ang tunay na halaga. Ibalik mo sila, sabi ni Gordon. Oo, Mr. Gordon. Agad na dinala ng ibang tao ang mga katawan ni Pick at Daniel. Tumayo si Gordon Drake sa harap ng pasukan ng Minstrel Mountain at tumingin sa paligid niya. Alam niyang hindi sumuko si Pick sa pakikipaglaban para maging susunod na pinuno ng pamilya. Pero hindi niya inaasahan na biglang mamatay si Pick, at mamamatay sa kamay ng isang taong may alam sa Extreme Fist Technique. Napatay ang isa sa mga miyembro ng pamilya Drake. Pick,
Pick, anong ginawa mo sa likod ng pamilya? Ngumisi si Gordon Drake, tumalon ng mahina at agad siyang nawala sa kagubatan ng bundok. Kasabay nito, sa bahay ni Drake, maraming patio at gusali ang nagtatago sa kailaliman ng Minstrel Mountain. Nangangailangan ng mga gusaling ito ng hindi bababa sa 1,000 metro kwadrado at nangangailangan ng napakaraming pagsisikap at mapagkukunan upang maitayo ang mga ito noon. Sa main hall ng bahay ni Drake, isang marangal na mukhang lalaki ang nakaupo sa isang upuan na nakalaan lamang para sa pinakamataas na posisyon, ang pinuno ng pamilya Drake. Drake Kincaid. Siya ang pinuno ng pamilya Drake, isang reclusive clan ng martial artists. Ang galit sa kanyang mukha ay nagpabigat sa kapaligiran sa bulwagan. Walang nangahas na magsalita. Nakahandusay ang katawan ni Pick sa sahig. Hindi ba sinabi ni Pick na hindi mahanap ang Extreme Fist Technique Manual? Ang lalaking nakaupo sa upuan ng pinuno ay nagpakita ng malaking awtoridad at halatang galit na galit. Ang pagsabog na ito ay nagpang-inig sa lahat. Mr. Drake, humakbang pasulong si Gordon at magalang na hinawakan ang kanyang kamay. Inimbestigahan ko at nalaman kong may lumabag sa mga patakaran at umalis sa bundok ng walang pahintulot. WHO. Hindi na nagdalawang isip si Gordon at tumingin ng diretso kay Kincaid Drake. Evan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kincaid Drake nang marinig ang pangalang ito. Ang kanyang singkit na mga mata ay nagbuga ng kakaibang kinang. Nasaan si Evan? Dalhin mo si Evan, sabi ni Gordon habang nakatalikod. Agad namang tumakbo ang mga nasasakupan niya para kunin si Evan. Ang kapaligiran sa bulwagan ay naging napakasolemna. Isang matanda ang namatay. Ito ay hindi maliit na bagay. Ang isang saradong angkan tulad ng pamilya Drake ay si Kincaid ang pinuno, gayon din ang ilan pang matatanda. Responsable sila para sa disiplina, pagsasanay sa martial arts, pamamahala ng mga mapagkukunan at higit pa. Si Pick ang nakatatanda na namamahala sa disiplina, kaya kung sino man ang lalabag sa mga tuntunin, siya na ang bahala sa usapin. Ngunit hindi inakala ni Kincaid Drake na gagamitin ito ni Pick sa kanyang kalamangan at labag sa sarili niyang mga patakaran habang niloloko si Kincaid ng paulit-ulit. Mahigit 10 beses na niyang tinanong si Pick tungkol sa kung may bakas ba ang Extreme Fist Technique Manual at palaging hindi sinabi ni Pick. Iyan ang nangyari sa nakalipas na 20 taon. Kabanata 1440. Alam ni Kincaid na mahirap hanapin ang Extreme Fist Technique Manual at kailangan umasa sa pagkakataon at palaran, kaya hindi na niya inisip iyon nang sabihin ni Pick na hindi niya ito mahanap. Pero ngayon malinaw na nagsisinungaling si Pick. Gordon. Sigaw ni Kincaid. Yes, Mr. Drake. Wala akong pakialam kung ano ang nangyayari sa likod ng lahat ng ito, mas mabuting alamin mo ng eksakto kung paano nangyari ang lahat ng ito. Kahit sino pa ang may kinalaman, hukayin mo sila. Namatay ang isang elder ng pamilya Drake, kaya kailangan mong mahuli ang mamamatay tao, naririnig mo ba ako? Yes, Mr. Drake. Sagot ni Gordon. Alam niyang ito ang magiging ugali ni Kincaid sa bagay na ito. Hindi niya akalaing may kinalaman ito kay Evan. Si Evan ay isa sa 4 na anak ni Kincaid at hindi siya ang pinaka-prominent. Ngunit kahit na, kung gusto ni Kincaid na parusahan si Evan ng malupit, kung gayon iyon ay isang bagay na nakakatakot na isipin. Mr. Drake, nandito si Evan. Nasa labas ng pinto ng main hall si Evan at mapatla ang mukha. Nabalitaan na niya ang tungkol sa pagkamatay ni Pick. Nang marinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan sa loob ng hall, napalunok siya at nabalot siya ng takot. Kahit na ang lalaking nakaupo sa ulo ay ang kanyang sariling ama, natatakot pa rin siya. Iyon ay dahil alam niyang walang mas malupit at walang kinikilingan kaysa kay Kincaid. Kinakabahan siyang pumasok sa bulwagan at magalang na tumawag, Master Drake. Hindi man lang siya naglakas loob na tawaging ama ang lalaking ito sa lugar na ito. Humph! Hinampis ni Kincaid ang palad sa armrest. Evan, ang lakas ng loob mo. Agad namang lumuhad si Evan. Mr. Drake, pabayaan mo na ako. Patawarin ka. Bumangon si Kincaid at tumingin kay Evan. Sa tingin mo ba ililibre kita dahil lang sa anak kita? Kung lalabag ka sa mga alituntunin ng clan, ikaw ay mapaparusahan ng naaayon.
Umalis ka sa bundok ng walang pahintulot kaya makakakuha ka ng 80 paddle stroke. Dahil namatay na ang elder na namamahala sa mga usapin sa pagdidisiplina, si Kincaid ang hahalili. Hindi na siya nagtanong kay Evan tungkol kay Pick at nagbigay na lang muna ng punishment. Hindi man lang siya nagpapigil o nag-alinlangan at hinayaan niyang hilahin si Evan palabas ng mga tauhan niya. Hindi nagtagal ay may mga alulong at hiyawan na nanggagaling sa labas. Walang sino man sa loob ng bulwagan ang nangahas na magsalita. Alam ng lahat na laging ganito ang ugali ni Kincaid. Kung may manggahas na magmakaawa sa kanya, si Evan ang magpapulala. Unti-unting humihina ang mga alulong at kinaladkad si Evan pabalik. Nakahandusay siya sa sahig at puno ng dugo. Master Drake, ibinigay na ang parusa. Tiningnan ni Gordon si Evan na walang simpatiya. Sa apat na anak ng Kincaid, si Evan ang pinaka-hindi kapansin-pansin sa lahat, at siya ang pinakamaliit na posibilidad na maging susunod na pinuno ng pamilya. Maaaring matukso at samantalahin ng Pick ang immature na kabataang ito. Kung hindi, walang paraan na siya ay maglakas loob na huwag pansinin ang mga alituntunin ng clan at palihim na umalis sa bundok. Evan, tawag ni Kincaid. Nanginginig si Evan sa sahig habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nanginginig ang kanyang boses, "Yes, Mr. Drake. Sino ang nagpalabas sa'yo? At bakit ka lumabas? You better tell me everything that happened honestly, do you hear me?" Walang emosyon ang boses ni Kincaid. Ito ay malamig at walang puso. Sinubukan ni Evan ang lahat para tingnan si Kincaid. Walang paraan na siya ay maglakas loob na itago ang anumang bagay ngayon. Yan. Si Daniel yan. Pilit niyang tinuro ang bangkay ni Daniel sa gilid. Sinabi niya sa akin na lumabas ang Extreme Fist Technique Manual, kaya gusto kong bawiin iyon at ibigay sa iyo. Mapait na tumawa si Evan, gusto ko. Gusto kong magambag ng kaunti sa pamilya Drake. Manual ng Extreme Fist Technique. Walang pakialam si Kincaid sa ibang sinabi ni Evan. Narinig lang niya ang mga salitang Extreme Fist Technique Manual at nagbago ang buong ekspresyon niya. Ang manual ay talagang lumitaw doon. Magkano ang tinatago ng Pick na ito sa kanya? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.